Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa may ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 27 hanggang sa may 36. Ang sabi po dito, ito po tungkol sa ibigin ang mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo at na hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayon malaki ang gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mabagin kayo gaya ng inyong ama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, ang papuri at pagsamba ay para sa Kanya lamang. Ito pong binasa po natin, ito po yung ebanghelyo sa itong February 23, no, Sunday Gospel. At ito po ay tungkol sa ibigin ang mga kaaway. So, ito po ay parte pa rin ng Beatitude, yung pangangaral ng ating Panginoon sa bundok. At ito ay tinuturo yung ibigin ang mga kaaway. Sino ba yung sinasabihan dito ng Panginoon? Mababasa natin sa verse 23, ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig. Yan. So ang mensahe pong ito na ibinigay ng Panginoon, kasi ibigin mo yung iyong kaaway, hindi po kasi madali na gawin po yon. Kaya ito ay pinapaabot ng ating Panginoon doon sa mga nakikinig. Di ba? Kasi pag sinabi nating nakikinig, yung isang tao is willing siyang matuto, willing siyang tanggapin, no? Yung kanyang pinakikinggan. O ibig sabihin nandun yung interest, di ba? Yung interest na matuto. So hindi niya ito sinasabi doon sa mga taong ayaw makinig. Di ba? Kasi nga siyempre nandun agad kasi yung yung dinedepensahan, no? Siyempre pagkarinig mo pa lang ibigin yung kaaway. Yung tao kasi parang may nasa isip na, ba't ko ibigin yan, di ba? Kaaway ko nga yan, ba't ko ibigin yan? Matanga sa matanga, ngipin sa ngipin, ba't ko ibigin yan? Kaaway ko yan. Siyempre, yung interest nila, yung sa topic pa lang, no, ibigin yung kaaway, wala na silang interest makinig. Di ba? Parang sinasabi ni Lord, itong topic na to na ibigin yung kaaway, para lang ito dun sa mga nakikinig, no? Pero sa mga ayaw, wala na tayong magagawa diyan, no? Kaya sabi niya dun napaka-clear naman Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, no? The one who hears, sabi dun sa NIV translation, di ba? Ito ay para sa mga nakikinig kasi yung topic nga is ibigin ang kaaway, no? So siyempre sa mga nagaano agad yung nagde-defense agad, no? Parang ayaw nilang tanggapin na ibigin yung kaaway. So hindi ito para sa kanila. Kasi wala silang interest na pakinggan ito. Kaya sa ito, clear naman yung sabi ng Panginoon sa mga nakikinig, no? Kasi hindi po to madali, diba? Pero kung willing tayo at interesado tayo at willing tayong sundin yung kalooban ng Diyos,
by the grace of God, tutulungan naman tayo ng Panginoon eh. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sino yung dapat nating ibigin? Sabi doon, yung mga kaaway natin. Kasi normal, sa tao, siyempre, pag wala ka kay Lord, automatic, kapag kaaway mo, ba't ko ibigin yan? Kaaway ko nga, di ba? Paano ko mamahalin yan? Hindi naman yung kamahal-mahal. No? Pero doon nga natin ma-exercise, doon natin maipapakita o makikita kung tunay na naghahari na sa atin yung pag-ibig ng Diyos. No? Kasi sa atin bilang tao, mahirap talaga. Pero kapag naghari yung pag-ibig ng Diyos sa atin, magagawa natin yon, no? Sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Di ba? Basta ang pag-ibig ng Diyos yung naghahari sa atin. Di ba? Hindi yung pag-ibig bilang tao. Kasi magkaiba yon, di ba? Ang Diyos lang kasi nakagawa nyo, no? Yung ibigin mo yung kaaway mo, no? Kasi nandun yung biyaya na kasi ng Diyos eh, di ba? Kung sa atin bilang tao, napakahirap niyan. Ano pa ang sabi doon? Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. No? Yung isang turo niya pa, hindi lang ibigin yung kaaway, kundi sabi niyo, gawan mo ng mabuti yung mga tao napupuot sa inyo. Kasi bakit? Kapag kasi ang tao puno ng galit, hinanakit, puot sa kapwa niya, hindi ka makaka-expect na mag-iisip yan o gagawa yan ng isang bagay na mabuti sa taong napupuot sa kanya. Di ba? Kasi isipin niya, ba't ako gagawa ng mabuti sa taong yan? Galit nga sa akin, nagpupuot nga sa akin yan eh. No? Tapos ikaw rin mismo, dahil wala nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, galit din tayo. No? Galit tayo sa mga napupuot sa atin. Galit tayo dun sa mga taong kasi sa atin kasi, kapag nasa Panginoon ka, hindi yung person kagalit, kundi yung sa personalidad ng tao. No? Yung sa ugali ng tao, hindi dun sa persona, hindi dun mismo sa tao, kundi yung sa ugali, yun ang ayaw natin. Di ba? Pero hindi yung tao. So dito mga kapatid, sabi doon, gawan mo na mabuti mga tao na puput sa iyo. So kung hindi ka willing, siyempre parang masakit na sa tenga mo 'yon, no? Parang sasabihin, parang kabaliwan yata 'to tinuturo ni Kristo. Di ba? Ba't ko gagawa ng mabuti yan? Napuput na nga sa akin yan eh. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa isang video ko, kahit anong gawin mong kabutihan, no? Hindi ka pa rin magugustuhan ng mga taong ayaw sa iyo. Pero yun ang turo ng Diyos eh. Yun ang turo ng Panginoon eh, di ba? Nadaigin natin ng kabutihan yung masama. Di ba? Kaya nga sabi doon, gawan mo ng mabuti yung mga taong napupuot sa iyo. Nandun pa rin yung pag-ibig, no? Gawan pa rin ng mabuti kahit masama kasi siya ang Diyos ng mabuti eh. May papakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan, kasi doon natin maipapakita yung tunay na pag-ibig eh. Yung mga taong hindi ka mahal-mahal na iibig natin, doon din natin maipapakita yung kabutihan ng Diyos, kasi tayo yung magiging vessel ng Diyos eh, para ipakita sa tao na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is mabuting Diyos, kaya dapat ipakita natin yon. Kasi una, tayo ang inibig ng Panginoon. Una, naging mabuti yung Diyos sa atin. No? Sa kabila na tayo gumagawa ng masama, na tayo yung makasalanan, ginawan pa rin tayo ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi, pinapapatak ng Diyos yung ulan sa mabuti at masama. Di ba? Ganun ang kabutihan ng Diyos eh. Ano pa doon nasabi? Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Pagpapala. No? Kasi ang gusto ng Diyos is hindi tayo nagbibitaw ng sumpa o curse sa kapwa natin, kundi ang sasabihin natin is pagpapala para sa kanila. No? Sabi din, pagpapala ay sila ay i-bless ng Diyos, di ba? I-bless ng Diyos eh. Di ba? Kasi yung sumpa kasi ng tao, kapag nakakay Lord ka na, wala na epekto yan sa iyo. No, hindi ka tatablan yan. Di ba? So, pag may tao nagsumpa sa iyo, ang ibalik mo is yung pagpapala ng Diyos sa kanila. No? Pag sinabi mo kasi pagpapala ng Diyos, hindi lang yan puro pinansyal o material na bagay, no? Yung mabuksan yung pangunawa nila, yung lalo na yung mabuksan yung pangunawa nila, yung kaisipan nila, mabuksan yung isip nila na mali yung pala ginagawa nila, pagpapala po yun. Yung matauhan sila sa katotohanan, pagpapala po yun. Di ba? Hindi yung pag sinabing pagpapala, magandang buhay agad, di ba? Yung material agad, no? Lalaki yung bahay mo, no? Dadami yung mga properties mo, hindi ganoon. Di ba? Yung ano lang tayo, yung matauhan lang. Di ba?
Yung magising lang tayo sa katotohanan, di ba? Biyaya na yun, pagpapala na yun, di ba? Ganun kalawak yung pagpapala, mga kapatid, no? Huwag tayo kasi puro tayo sa mga biyaya, pag paano lang yun nasa isip natin, di ba? Yung matuto tayo, di ba? Magkaroon tayo ng critical thinking, no? Magkaroon tayo ng yung wisdom nga, yung knowledge, di ba? Yung discernment, mga biyaya yun eh, di ba? Na ipinagkakaloob ng Diyos. Yung tao lang na sumusumpa sa atin, ay matauhan, na mali yung kanilang ginagawa, pagpapala na yun. No? Na sila ipagpalain ng Diyos. Kasi the more na kapag nilabanan natin, mas dadami yung makakaaway natin. So pagpapala, no, hindi sumpa yung ibabalik natin sa kanila. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ganun yan. Pag may mga taong inaapi-api tayo, ipanalangin natin sila. Diba? Ganun kasi yung pag-ibig ng Diyos eh. Pag inaapi ka, sige lang, i-pray mo lang. Ipanalangin mo pa rin sila sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman na nakakasiyasat ng kabutihan ng puso natin para sa mga taong ito, darating ang time ang Diyos na yung magpapahiya sa kanila eh. No? Hindi tayo yung gagawa nyon. No, hindi tayo yung gagawa niyon, di ba? May mga tao nga, di ba? May mga tao na dati ang hirap ng buhay, talagang masasakit yung mga naririnig nila sa mga taong inaapi-api sila, di ba? Kasi nga dahil sa kahirapan, talagang ang baba ng tingin, no? Sa ibang tao, no? Ng ibang tao sa kapwa nila, no? Talagang inaapi sila, inaabuso sila. No, kasi mahihina, mahihirap, walang pera, di ba? Pero makikita mo, kapag ang tao nananalangin sa Panginoon, ang Diyos pa rin naman kasi nakakakita eh. Bandang huli, itong mga taong inaalipusta tayo, hinahamak tayo, inaapi tayo, darating ang time, no? Sila yung tinitingala natin, no? Darating ang time, ikaw naman yung titingalain, di ba? Titingalain ka, hindi dahil nando ka sa nakasabit sa puno ng kamatis, no? O kaya sa puno ng papaya, di ba? O kaya ng Indian mango, hindi gano'n, no? Kundi nakita natin na yung Diyos kikilo sa buhay kasi natin, eh. Di ba? Kasi just siya na Diyos eh. Di ba? Nakikita niya yung mga kabutihan na ginagawa natin, yung mga prayer natin sa mga taong kaya nga, di ba, pag nag-intercession tayo, ipinapanalangin natin yung mga taong inusig tayo, yung mga taong nasa kadiliman, no? Yung mga taong wala pa sa Panginoon na abutin ng Diyos, di ba? So ganoon eh, makikita natin yung pagpapala naman, yun sabi ng Diyos, ipanalangin natin yung mga taong umaapi sa bawat isa sa atin, no? Darating ang time na ipapahiya naman sila ng Diyos, no? So ang Diyos pa rin eh. No, hindi tayo yung hindi tayo yung dapat gumanti o ano paman, kundi dapat ang gawin natin is yung kabutihan pa rin, di ba? Kasi bandang huli marirealize nila na yung kanilang pagkakamali, no? Sabi nila ito yung dating inaapi-api ko lang, no? Ito yung dating inaalipusta lang namin, di ba? Ito lang yung mga taong nanghihingi lang sa amin dati, no? Pero ngayon ba, sila na mismo mahihiya kasi bakit ikaw na yung nagbibigay sa kanila eh. Di ba? Pero pag binigyan mo, wag mo naman ipamukha na, tingnan nyo, wag naman gano'n, no? Wag yung may intention tayo na ipapahiya mo yung tao, no? Dati hindi gano'n, no? Kasi bad yun. So sabi doon, kung gagawan din natin ng mabuti, sabi niya, kapag inagawan kayo ng balabal, ibigay ninyo pati inyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa inyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Diba? Sabi niya, kung may kumuha sa inyo isang bagay, ibigay mo na. Diba? At kung may humingi naman sa iyo, ibigyan mo. Diba? Kasi kung titingnan mo doon, kung kaya siyempre kung kaya mo ngang ibigay yung isang bagay na kinuha nga sa iyo na hindi nagpapaalam, how much more yung taong humihingi sa iyo na nagpapaalam ang hindi mo bibigyan, no?
kung maibibigay, kung meron ka namang ibibigay, no? Magkaiba 'yon, ha. Siyempre anong ibibigay mo sa isang taong humihingi kung wala ka naman ding ibibigay, 'di ba? So yung maibibigay mo lang is yung bagay na meron ka, 'di ba? So ang ano lang dun is tinuturuan tayo nga kapag kinuha sa yung isang bagay na hindi nagpaalam, 'di ba? Sabi doon, ibigay mo na, no? So kung man nagawa mo 'yun, ay mas madali na 'to na gawin mo yung may humingi sa iyo, mas madaling magbigay kasi ito nagpaalam eh. 'Di ba? Ang inaano din is yun ng Diyos yun is yung puso pa rin natin, no? Nasa yung heart natin is still in healthy. Yeah. Still healthy pa rin yung puso natin. Ano pa rin yun, yung attitude ng puso natin. 'Di ba? Yung may nasa isip ako yung nasa ano mo yung status ng puso mo, yan. Yan dapat okay pa rin sa Panginoon, 'di ba? At kung ang ibigin lamang ninyo, ito na sinasabi, no, kung iibigin mo, yung may ibig lang sa iyo, kung gagawin mo lang ng mabuti, yung mga taong gumagawa rin sa iyo ng mabuti, sabi doon, anong gantimpala ang inyong hihintayin, 'di ba? Kasi siyempre, kapag nagbigay ka, tumatanggap ka rin, so wala ka ng pagpapala, no? Ang inaano kasi din is ang pag-ibig kasi is hindi ka makasarili. 'Di ba? Kasi the more kang umiibig, the more ka kasing nawawalan eh. Diba? Tingnan mo yung mga magulang, dahil sa pag-ibig nila sa kanilang mga anak, gusto pa sana nilang kumain. Pero dahil alam nilang yung kulang pa yung humihingi pa yung anak nila. So kahit yung sa kanila, sinishare nila sa mga anak nila yung pagkain nila. So nawawalan sila, 'di ba? Gusto man nilang bumili ng bagong damit, itong pera, itong budget na ito, matagal nang inipon ng magulang para makabili man sana sila ng mga bagong damit. Kaso dumating yung pangangailangan ng mga anak sa eskwelahan, o kaya may mga gastusin. Pinapaubaya nila, no? Ganun ang nagmamahal minsan nawawalan ka di ba? Ikaw yung nawawalan. Talagang ganun talaga buhay, mga kapatid, pag nagmamahal ka talaga. Mas iniisip mo kasi yung kapakanan ng mga taong minamahal mo kaysa yung sa sarili mo. 'Di ba? Talagang ganun po 'yun Diba? Kapag nagmamahal ka, talagang handa kang mag-sacrifice, mawalan, 'di ba? Ganun naman din yung pag-ibig ng Diyos sa atin 'di ba? Handa niyang iwan, sabi nga doon, no? Yung kanyang pagiging nagkatawang tao siya, 'di ba? Nakisalamuha sa mga kanyang mga nilikha, 'di ba? Grabe yung pag-ibig ng Diyos 'yun, 'di ba? Na dahil doon is yung kanyang pagiging Diyos, 'di ba? Nagkatawang tao, yung humility niya, 'di ba? Kasi hindi yung pag-ibig no? Handa kang magpakababa, no? Mawalan para sa iyong mga minamahal, no? Isang pinaka malaking example diyan is yung ating talagang Panginoon, no? Yung selfless love, sabi nga. Kasi dito yung ang tinistignan kasi dito ng tao is yung tayo kasi bilang mga tao, mag-greedy tayo Tayo bilang tao kasi yun ang nature natin, yung greediness. Di ba? Kaya nga nag-disobey sila Adan at Eva kasi sa greediness din no, magiging katulad ka ng Diyos, di ba? Masarap sa pandinig ni Eva. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, no? Kasi sabi niya, anong gantimpala yung tatanggapin mo. Pero siyempre tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, alam naman natin na may tatanggapin ka naman talaga sa Panginoon. May reward yan Lahat ng kabutihang ginagawa natin, may reward yan. Pero hindi dapat yan yung intention natin. Kasi kapag yun ang intention mo, mag-e-expect ka sa wala. Di ba? Kasi masyado tayo nag-e-expect, kaya tayo nasasaktan yan. Kaya tayo nasasaktan kasi bakit? Kasi masyado tayo nag-i-expect yan, no? Sometimes too much expectation versus reality. Yan. Di ba? Dapat, mga kapatid, hindi tayo mawala sa realidad ng buhay. No? Reality, yung totoo nga nangyayari sa buhay, no? Huwag tayo masyado tayong too much, di ba? Too much expectation versus reality. Kaya maraming tao na nasasaktan, no?
talagang naiiyak. Naiiyak na lang kasi nga nag-expect ng too much, no? Kahit nga yung pag-ibig, no? Sabi nga, too much love can kill you. Di ba? Yeah. So, dito mga kapatid is yung too much na expectation eh. Yeah, too much yung ano dito, yung expectation ng pinapaano talaga po dito. Yung masyado tayong nag-i-expect, no? Yun ang pinakaano doon eh, yung too much, no? Lalo siyempre kapag ang ina-expect mo isa tao, no? Kasi sa Diyos naman eh, hindi mo na kailangang mag-expect eh. Magugulat ka na lang, no? Ang Diyos kasi full of surprises. You don't need to expect. Kasi baka mamaya yung ini-expect mo, baka masyadong maliit nga yun eh, kumpara dun sa prepare sa iyo ng Diyos eh. Masyado ka nag-expect tapos yung ni-expect mo, ganito lang pala kaliit yan. Ikumpara dun sa mas malaking sorpresa sa iyo ng Diyos. Pero siyempre ang pinaka-ano dun is hindi tayo gagawa. Ang ano kasi dun is yung nag-expect kang may balik. Hindi ganun. Kundi dapat gagawa tayo ng isang bagay kahit na alam natin, kasi tayo alam naman natin yung salita ng Diyos eh. Talagang ano man yung tinanim mo, meron kang aanihin. Pero hindi dapat yon yung nagiging reason natin bakit natin ginagawa yon, no? Hindi dapat yun ang reason natin. Kasi pag ganun yung ini-expect natin, wala kang tatanggapin. Sasama lang yung loob mo. Tapos sisisihin mo pa yung salita ng Diyos. Sasabihin parang hindi naman totoo. Kasi hindi nangyayari sa buhay ko, no? So, wag natin sisihin ang Diyos, no? Sisihin natin yung sarili natin kasi masyado tayong nagiging makasarili rin. Diba? Ginagawa lang pala natin yun dahil nga meron tayong inaasahan. Diba? Kahit naman yung salita ng Diyos nagsasabi meron talaga tayong aasahan, our labor is not in vain, blah 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 blah. Pero hindi yun, no? Dapat tuloy lang tayo sa paggawa. Diba? Kasi minsan yung ginagawa mo, hindi mo pala alam, meron ka na palang natutulungan, pero hindi ka nag-ano ng record, no? 'Di ba? So ganoon mga kapatid. Ang sabi doon, no? Kasi ano pang gantimpala ang iyong hinihintay, 'di ba? Sa halip, ibigin ninyo ang iyong kaaway at gawa ninyo ng mabuti. Sila ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaki ang gantimpala ang inyong tatamuhin. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Di ba? Kung gagawin natin 'to, magiging yung kagandahan dito, magiging anak tayo ng kataas-taasan. Di ba? Sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mabaging kayo gaya ng inyong ama, no? Kahit yung salita ng Diyos, di ba? Nagsasabi pa rin yung pagtanaw din ng utang na loob, di ba? Di ba? So may kita natin dito kasi ang pag sinabi kasi utang na loob mga kapatid, hindi naman talaga kasi nababayaran ng material na bagay yan. Kaya nga utang na loob eh, loob. Di ba? Pwede mo ba ipangbayad yung loob mo, di ba? Eh, siguro yung sa iba, pwede mo siyang di ba? Yung iba dinodonate yung loob nila, no? Pero ang realidad talaga diyan mga kapatid, hindi mo pwedeng ano yan eh, no? Ibenta eh, no? Hindi yan nabibili, kaya nga utang na loob. Ibig sabihin yun, hanggang sa kamatayan mo, dala-dala mo yung kabutihang ginawa sa iyo ng tao. Di ba? Dala-dala mo yun, nasa loob mo yun eh. Di ba? Nasa loob mo. No? So, dito mga kapatid, hindi yun nababayaran. Di ba? Hindi ibig sabihin na ginawan ka ng ganito, ganun din ibabalik mo bilang yung, nagkakaroon kasi na ano dyan minsan yung tao no, yung ginawa ko to ng mabuti, kaya may utang na loob to sa akin, which is mali. Hindi ganun yung tinuturo ng Diyos, di ba? Ang sinasabi dito na yung utang na loob is yung ginawa ng Diyos, no, sa atin o kaya nang ginawa ng kapwa natin hanggang sa kamatayan, nandun yun sa loob mo, hindi mo yung kinakalimutan. Diba? Hindi mo yung kinakalimutan. Diba? So, dito mga kapatid is, ito yung bagay na gusto ipaabot po ng Diyos sa atin. Diba? At ito, sabi nga, itong topic na to, sabi ng verse 27, ito lang po ay para sa mga nakikinig. Sa mga nakikinig. At nawa,
sa ating napakinggan, ay hingin natin. Pa rin yung biyaya pa rin kasi ng Diyos yan eh. Sabi nga kasi kung hindi dahil sa Diyos, hindi rin naman natin ito magagawa. Kaya kailangan yung maghari sa puso natin is yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yung pag-ibig lamang ng Diyos ang magiging magmo-motivate sa atin, yung magbibigay sa atin ng kakayanan. No, yung mag-enable sa atin para magawa yon. At ito lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at tayo ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. So yan lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Hallelujah.